Mommy! Bulalas ng 8 taong gulang niyang anak na si Mia. Mommy, si Daddy po nangungulit. Nagising si Teresa sa tunog ng tawa at mga impit ng hagik-hik. Kinusot niya ang kanyang mga mata. Gising na si Mia at ang asawa niyang si Joel. Kaya pala maingay na agad ang umaga nila. Good morning! Mahina niyang bati. Tumawa si Joel at hinalikan siya sa mga labi. Good morning, Han. Bangon ka na dyan. Ang taas ng energy ni Mia. Mahina siyang tumawa. Oo, nagising na nga ako. Bahagyang lumundag si Mia palapit sa kanya at hinalikan siya ng paulit-ulit sa pisngi. Morning, Mommy! Good morning! Ang ganda-ganda mo po. I love you po palagi. Napangiti si Teresa sa sweetness ng kanyang anak. Good morning din, anak. I love you too. Ang ingay mo. Tawang-tawa naman ang mag-ama ni Teresa. Iniusli niya ang kanyang mga paa sa kama at nag-inat. Umuungol si Joel sa tabi niya na kinukulit pa rin ni Mia. At muling tinakpan ng kumot ang ulo. Ikaw ang may duty sa almusal ngayon. Bulong ni Teresa sa kanyang asawa. Sabay-sabay silang lumabas ng silid. Sa makipot na pasilyo ng kanilang hindi gaanong kalakihan, ngunit maaliwalas na bahay. Nakaupo si Mia sa sahig ng sala. Katatapos lang nitong magasikaso para pumunta sa school. Maaga pa naman, kaya okay lang na mabagal sila. May ginagawa ito sa notebook at sa art materials na mayroon ito. Anong ginagawa mo? Tanong ni Teresa pagkatapos mag-toothbrush at maghilamos. Tumingala si Mia sa kanya at ngumiti ng buong ningning. Mommy, tingnan mo po. Nilagyan ko po ng lava ngayon gamit ang red glue at poster color. Lumuhod si Teresa upang masusing tingnan ang ginagawa nito. Ang galing mo talaga sa arts, anak. Paano nga ba ako nagkaroon ng anak na ganito katalino, kaganda, ka-cute at magaling ang mga kamay sa arts? Tumawa si Mia. Mana po sa'yo, Mommy. Siyempre, mas matalino po ako kay Daddy, kaya hindi po ako nagmana sa kanya. Mommy, sa'yo lang po kasi you're bright, smart, and also pretty, Mommy. Mahina siyang tumawa. Bolera ka talaga. Hinalikan ni Teresa ang tuktok ng ulo ng anak niya at inayos ang naligaw na hibla ng buhok nito. Masaya silang mag-asawa. Pero nang dumating si Mia sa kanila, mas lalong nagkaroon ng kulay ang kanilang pagsasama. Si Mia ang nagdadala ng kaligayahan at liwanag sa kanilang tahanan. Kahit pareho silang pagod ni Joel mula sa mga trabaho nila, nababawasan yon dahil sa pagpapasaya sa kanila ni Mia. Ilang sandali pa, lumabas na si Joel sa kusina. Kakain na tayo. Halina kayo. Tumayo naman si Teresa. Bukas ako naman ang magluluto. Nagsaing ka ba? Tumango naman ito. Oo, alam mo namang hindi pwede sa akin ng pancakes lang. Kayo lang naman ang may gusto ng pancakes sa umaga. Kailangan ko ng kanin. Nagluto na lang ako ng itlog at longganisa. Ako na rin ang naghanda ng baon ni Mia. Bukas, ihanda mong lunchbox ko kapag pumasok sa trabaho Request ng chicken curry. Natawa naman si Teresa. Sige, magbe-bake din ako ng cookies for you. Dadamihan ko at bigyan mo ang mga workmates mo. Lumapit si Joel mula sa likuran at niyakap siya sa bewang. Isinandal ang baba sa kanyang balikat. Pareho nilang pinagmasdan si Mia na nililigpit ang mga gamit nito. Ang bilis niyang lumaki. Bulong niya sa asawa. Kaya nga, napapansin ko rin yan. Mamaya, dalaga na yan. But still, baby ko pa rin siya. Hindi magbabago yun. Bumuntong hininga si Teresa. Parang kailan lang, hindi niya pa masabi ang R. Lagi niyang sinasabi na, wava at clouds. Ngayon, binibigkas niya ng photosynthesis na parang normal na lang. Wala pa naman siya sa araling yon. Matalino talagang anak natin. Ang dami pang kayang gawin. Hinalikan siya ni Joel sa pisngi. Mana sa'yo ang talino. Sinamaan niya ito ng tingin. At sa'yo ang pagiging matigas ang ulo. Pareho silang natawa. Pagsapit ng 7:00 ng umaga, nakaayos ng sasakyan. Nakaupo si Mia sa likuran, mahigpit ang hawak sa mga gamit at bahagyang kumakanta. May event sa school ng kanilang anak next week. Sakto namang walang pasok si Joel sa panahong yon, kaya pareho nilang masasamahan. Yan ba ang kanta mo sa presentation? Tanong ni Teresa sa bata.
Hindi po, sagot ni Mia habang nakangiti. Nagpa-practice lang po ako kasi favorite ko po. Baka naman ma-outshine mo masyado ang mga kaklase mo. Baka naman ma-outshine mo masyado ang mga kaklase mo. Biro ni Joel. Bigyan mo naman sila ng chance. Napanguso naman si Mia. Kailangan nilang galingan para pumapansin sila. Hindi ko naman po kasalanan if maganda po akong gumawa ng volcano. Science fair po yun, Mommy and Daddy. Marami pa po kayong makikita, sabi ni teacher. Nagtawanan silang tatlo habang papunta sa school. Pagdating sa tapat ng eskwelahan, huminto si Joel sa gilid. Binuksan ni Teresa ang seatbelt at bumaba kasama si Mia. Hinawakan niyang kamay ng anak habang tumatawid papunta sa gate. Inayos ni Mia ang backpack at hinaplos ang dala. Kaya ko to, Mommy. Oo naman, anak. Hinaplos ni Teresa ang pisngi ng anak, saka hinalikan sa noo. Hintayin mo ako, ha? Ako ang susundo sa'yo. Huwag tumakbo kahit tinatawag ka ng kaibigan mo. Promise mo, ha? Tumangon naman si Mia. Promise po. Sige. Galingin mo sa presentation mo, anak. Kumaway si Mia at tumakbong papasok sa eskwelahan. Bago ito tuluyang pumasok, lumingon ang anak niya, ngumiti at nag-flying kiss pa. Sinaluyo ni Teresa at pinisil sa dibdib, kaya pareho silang tumawang mag-ina. Tumunog ang busina ni Joel, mahina lang para magpaalala. Umupo si Teresa muli sa kotse habang nakangiti. Halatang excited si Mia sa presentation niya. Tumawa naman ito. Walang duda. Star yan. Halika na. Wala akong pasok ngayon kaya date muna tayo. Habang nasa school pa si Mia. Saan ang gusto mo? Mahina na lang siyang tumawa. Kahit saan, ikaw ang bahala, Joel. Umandar ang kotse at unti-unting lumiit ang paaralan sa salamin. Tumingin si Teresa sa labas ng bintana. Iniisip na agad kung anong merienda ang ihahain sa anak mamaya. Anong gusto niyong merienda mamaya? Bala ko sanang magluto ng banana turon sa kanang cheese rolls. Saan ni Teresa? Sumagot naman ang kanyang asawa. Okay yan. Favorite naman yun ng anak natin. Isa lang yung karaniwang araw. Isang umagang tila perpekto para sa kanilang pamilya. At walang kahit na anong ideya na may naghihintay na kapahamakan at pagdurusa para sa kanilang lahat. Pagkatapos ng tanghalan, naghahanda na siya para sa merienda. Nasa kusina si Teresa, hinihiwa ang mga saging para sa turon. Maya-maya'y tumunog ang kanyang cellphone. Pinunasan niya ang kamay sa apron at tiningnan ng screen. Hindi kilalang numero yon, pero sinagot niya pa rin. Hello? Mrs. Teresa de Vera? Tanong ng isang tinig. Oo, sino po sila? Ako po ang advisor ni Mia. Ang anak niyo, si Mia de Vera. Hindi po namin alam na sumama sa mga kasama niyang mag-cutting class po at pumunta sa bahay ng isa nilang kaklase. Doon po sila nag-lunch. Kumunot ang noo ni Teresa at bahagyang natigilan. Ha? Sure ka bang sumama ang anak ko? Oh my, nasa na siya ngayon? I admit na minsan matigas ang ulo niya pero pagsasabihan ko na lang pag-uwi. Sana hindi makaapekto sa records niya. Alam niyo namang matalino at magaling sa klase ang anak ko. Kailangan ba ako dyan sa school? Hindi agad nakasagot ang teacher at parang may pag-aalinlangan. Bakas din ang kaba sa boses nito. May problema po kasi, Mrs. De Vera. Tumakbo po ang mga students na kasama niyang mag-cutting classes. May mga tumulong na rin pong mga tao nakakita at hindi pinatakas ang may kasalanan. Kumunot ang noo ni Teresa. Unti-unting umuusbong ang kaba sa kanyang dibdib. Mas lalo siyang kinakabahan sa mga sinasabi nito. Ma'am, sabihin mo na, anong nangyari sa anak ko? Gumagaralgal ang boses ng advisor. Sinugod po sa St. Luke si Mia. Na-aksidente po si Mia. Sorry po, hindi po namin inaasahan to. Parang nagyelo ang lahat sa loob niya. Nanghina ang kanyang mga tuhod at muntik nang mapasandal sa mainit na kawali. Nanlalamig ang katawan niya at hindi maproseso ang sinabi ng guro. Hindi. Anong anak ko? Bakit ang anak ko? Anong klaseng aksidente? Tanong niya at mahigpit ang kapit sa counter. Nahimigan niya ang takot sa boses ng advisor ni Mia.
Nabangga po siya ng sasakyan. Isang taxi, Mrs. De Vera. Dinala na po namin siya rito. Kailangan niyo pong pumunta agad. Nanginig ang kamay ni Teresa ng husto. Muntik na nang mabitawan ng cellphone. Parang may lumubog sa kanyang dibdib. Aalis na ako. Gising ba siya? Ano na kalagayan niya? Nabasag ang tinig ni Teresa. Mrs. De Vera, ipapaliwanag po namin ang lahat pagdating ninyo dito. Naputol ang linya. Kahit na sobrang aligaga, tinawag niya si Joel. Bumaba naman agad ito, halatang bagong gising at hindi pa alam ang mga nangyayari. Anong nangyari? Tanong nito at agad siyang dinaluhan. Bakit ka umiiyak? Napalunok siya at hindi mapigilang humikbi, pero kailangan niyang kumalma. Tumawag yung advisor ni Mia. May ginawang kalokohan ng anak natin at sumama sa mga nagkating classes na student. Kaso, nabangga daw siya ng taxi. Joel, sinugod sa ospital ang anak natin. Ang liit-liit ng katawan ni Mia. Tapos ganoon, Diyos ko, kinakabahan ako. Natatakot ako. Sandali siyang niyakap ni Joel para mapakalma. Tahan na. Magiging okay ang anak natin. Saglit lang. Kukunin ko ng susi ng kotse. Lumabas agad si Teresa at binuksan ang gate. Maya-maya'y lumabas na rin naman ang bahay ang kanyang asawa. Parehong nagmamadali ang kanilang mga kilos, pero sa kanilang dalawa, mas matatag si Joel habang iyak naman ang iyak si Teresa. Nagmamadali si Joel sa pagmamaneho. Bumubusina sa bawat sasakyang hindi agad umaandar. Huminga ng malalim ang kanyang asawa. Malakas siya, ayos lang siya. Kailangan niyang maging ayos. Kakayanin niyo ni Mia. Marahan siyang tumango. Sobrang lakas ng tibok ng puso ni Teresa. Nang huminto sila sa harap ng emergency room, nandoon na ang advisor ni Mia at sinalubong sila. Mrs. De Vera, dito po. Nasaan siya? Anong nangyari sa anak namin? Hinihingal na tanong ni Teresa at halos madapa na sa pagmamadali. Nang ituro ang silid, hindi na siya naghintay. Hinawin niya na ang kortina at bumigay ang tuhod ni Teresa. Agad naman siyang pilit na pinatayo ni Joel na umiiyak na rin katulad niya. Nire-revive ito ng doktor, pero huli na ang lahat. Nakahiga si Mia sa kama ng ospital. Maliit, tahimik at parang natutulog lang. Wala na ang pag-angat baba sa dibdib ni Mia. Sugatan ang mga binti, may benda sa ulo na halatang duguan. Sa gilid ng kama, nakapatong ang bag na basang-basa ng pulang likido. Hindi. Bulong ni Teresa. Hindi. Bulong ni Teresa. Hindi. Hindi. Para na siyang mababaliw. Joel! Ang anak natin, Diyos ko! Diyos ko, Joel, si Mia! Mahigpit siyang niyakap ng asawa niya habang pinipigilan ang mga hikbi. Lumapit ang doktor sa kanila na hinihingal at halatang ginawa na rin ang lahat. Madugtungan lang ang buhay ni Mia. Ma'am, ikinalulungkot po namin. Sinubukan naming i-revive siya. Malubha po ang tama sa kanya. Critical na po ang lagay niya nang dalhin dito. Hindi pwede. Kaninang umaga lang. Bumagsak si Teresa sa sahig. Isang malakas na hikbi ang lumabas sa kanya. Hindi pwede. Bakit ganito? Hindi ko man lang naabutang buhay ang anak ko. Please, tingnan niyo si Mia. Parang awahan niyo na, subukan niyo pa. Huwag kayong sumuko kay Mia. Hindi siya pwedeng mawala ng ganito lang. Lumuhod si Joel at niyakap siya habang sumisigaw. Kumapit siya sa damit ng asawa habang humahagulgol. Ang saya-saya pa natin kanina. Uuwi pa siya at kakain ng merienda na ihahain ko sa kanya. Hindi pwede to. Subukan natin. Kailangan natin siyang iuwi. May science fair pa siya. Hindi pwedeng mawala sa atin si Mia. Please, Joel, huwag nating sukuan. Hindi makasagot si Joel. Nakatingin lang ito kay Mia habang patuloy sa pag-iyak. Kahit nang hihina ang mga tuhod, tumayo siya. Hinayaan lang siya ng mga naroon na puntahan si Mia. Nanginginig na hinaplos niyang mukha nito. Walang awat ang pagtulo ng kanyang mga luha. Habang pinagmamasdan ang walang buhay na katawan ni Mia,
Niyakap niya ito at halos buhatin paalis sa kama na yon. Mia, baby ko, gising na. Uuwi na tayo. Garal-galang boses na sabi ni Teresa. Baby, gising na. Nandito na sina mommy at daddy. Please, gumising ka na. Teresa, tama na. Hinawakan ni Joel ang kanyang balikat. Teresa, wala na si Mia. Mas lalong lumakas ang kanyang iyak at niyakap ito ng mahigpit. Ayaw niyang malayo kay Mia. Hindi niya kaya dahil parang kasabay ng pagkamatay ng anak niya ang kanyang pusong namatay na rin kasama nito. Dumaan ang mga sumunod na oras na parang masamang panaginip. Si Joel ang nag-asikaso para mailibing si Mia habang tulala lang siya. Maya-maya'y dumating ang mga pulis. Na-identify na po ang driver. Arnel Gonzalez, 33 anyos. Licensed taxi driver. Ang sabi niya, tumawid po agad ang bata. Napakislot si Teresa. Tumawid agad? Kung maingat siya at hindi mabilis magpatakbo, hindi mamamatay ang anak ko. At nasa school premises siya. Tapat ng school, nabangga ang anak ko. Dapat nag-slow down siya. Tumango ang pulis. Ikinalulungkot po namin ang nangyari sa inyong anak. Nasa amin na po siya at iimbestigahan pa. Nasa inyo po kung magsasampa kayo ng kaso. Gusto ko siyang makita, sabi ni Teresa at mariin ang tinig. Teresa, mahinang sabi ni Joel. Mataas ang emosyon mo ngayon. Ako nang haharap. Ako nang bahala. Hindi ako papayag na walang hustisya. Ako nang kikilos. Kailangan mo ng pahinga. Umiling si Teresa at mas nangibabaw na ang galit. Gusto kong makita ang lalaking pumatay sa anak ko. Kaya nang matapos mailibing ang anak nila, nakaupo siya sa isang maliit, malamig na silid ng presinto, kaharap ang mga opisyal. Ipinatong ng pulis ang isang file sa mesa. Arnel Gonzalez, walang kaso dati. 3 years pa lang na taxi driver. Negatibo sa alak ng araw na yon. Wala akong pakialam, mahinang sabi ni Teresa. Wala akong pakialam kung malinis siya, kung wala siyang kahit anong record. Wala akong pakialam kung mahirap siya. Kahit pa aksidente to, kinuha niyang anak ko. Tumango naman ang kanilang abogado. Pwede tayong magsampa ng kaso laban sa kanya. Dadaan ito sa paglilitis. Tinitigan niya ang litrato ni Arnel sa file. Malapad ang mukha, pagod ang mga mata at may balbas. Karaniwang mukha na hindi aakalaing magiging dahilan ng pagkamatay ni Mia. Pag-uwi, halos hindi niya kayanin ang katahimikan. Amoy pa rin ng shampoo at krayola ang kwarto ni Mia. Araw-araw niyang inaayos ang mga libro, ang mga damit ng anak niya. Humiga si Teresa sa kama ni Mia at doon siya humikbi. Mahaba at walang tigil. Lumapit si Joel at niyakap siya. Mainit ang luha nito sa leeg niya, pero mas nangingibabaw pa rin ang sakit na nararamdaman ni Teresa. Dapat sinundo ko siya kaagad, bulong ni Teresa. Wala kang kasalanan, sagot ni Joel habang garal-galang tinig. Hindi mo kasalanan. Muling tumulo ang kanyang mga luha. Dapat hindi na natin siya pinapasok ng araw na yon. Dapat nagbanding na lang tayong tatlo. Baka nasa atin pa sana si Mia. Pareho nilang alam, nakakainin sila ng konsensya at pangungulila. Mahirap mawala ng isang anak at hindi alam ni Teresa kung kakayanin niya ba iyon. Lumipas ang mga linggo pero nanatili si Teresa sa kanyang galit para kay Arnel. Pumunta siya sa bawat hearing, umupo siya sa unahan, tinitigan si Arnel, hinahamon itong tumingin pabalik. Pero hindi ito tumingin kahit minsan dahil alam nila pareho na talagang guilty naman ito sa nangyari. Pinagsisisihan mo ba? Singhal niya minsan sa hallway. Hinawakan agad siya ng kanyang asawa para pakalmahin. Han, please. Nanginig ang mga labi ni Arnel pero walang lumabas na salita. Gigil na gigil si Teresa. Alam mo ba kung ano kinuha mo sa amin? Yumuko ito. Patawad. Hindi ko nakita si Mia. Siyang tumawid. Huwag kang magdahilan. Singit ni Teresa at namumuo na naman ang luha sa mga mata.
Huwag mong banggitin ang pangalan niya. Wala kang karapatang gawin yon. Sino ka para banggitin ang inosente kong anak? Pinakiusapan siya ni Joel. Teresa, mahal, ang galit na yan. Hindi yan ang gugustuhin ni Mia. Please, tama na. Ang batas at ang Diyos na ang bahala sa kanya. Nagsimula ang paglilitis sa mga karaniwang pahayag, mga saksi, mga dokumentong iniharap. Ngunit parang wala siyang malinaw na narinig. Ang tingin niya'y nakatuon lang kay Arnel. Paminsan-minsan itong lumilinga, pero kailanman ay hindi tumingin sa kanya. Parang alam nito, parang hindi rin ito makaya. Hanggang sa nalaman na nila ang huling hatol. Masaya akong naparusahan na siya. Mabulok na sana siya sa piitan habang buhay. Bulong niya kay Joel ng gabi ring iyon. Nasa kama sila. Patay ang ilaw, malamig ang kwarto at wala nang halakhak ni Mia na maririnig. Hindi agad sumagot si Joel, pero yumakap ito sa kanya at bumulong. Mas magaan na ba ang pakiramdam mo? Hindi ko alam. Huminga ng malalim si Teresa. Parang hindi na kailanman magiging magaan pang pakiramdam ko ngayong wala na si Mia. Hinawakan siya ni Joel sa ilalim ng kumot. Kailangan nating subukang maghilom, Teresa. Umiling naman siya. Walang gamot sa pagkawala ni Joel. Wala. Mahinang sagot ng kanyang asawa. Pero pati galit, hindi rin siya maibabalik. Kaya sana mahanap mo ang kapayapaan sa iyong puso. Hindi na sumagot si Teresa. Hindi siya sigurado sa lahat. Nang dumating sa buhay nila si Mia, puro para sa anak nila ang plano ni Joel. Kaya nang mawala ito, parang bawat bahagi ng pagkatao ni Teresa naiwan sa ere at hindi na alam kung may saysay pa. Lumipas ang mga buwan hanggang sa maging mga taon, subalit mabigat pa rin ang pagdadalamhati. Hindi kailanman nakalimutan ng kanyang puso si Mia. Itinigil niya ang pagdalo sa mga gathering, tinanggihan ang mga paanyaya ng mga kaibigan, nanatiling hindi ginagalaw ang kwarto ni Mia. Minsang iminungkahi ni Joel na ayusin na nila ang kwarto pero tumanggi siya kaagad. Gusto kong manatili kung paano niya iniwan ang kwarto nun. Hayaan mo na lang, Joel. Mariin niyang sagot. Hindi na yun muling binanggit ni Joel. Naiintindihan naman siya ng kanyang asawa. Malalim pa rin ang sugat na iniwan ng pagkawala ni Mia at pareho pa silang nag-a-adjust para roon. Good morning, Han. Hinalikan ni Joel ang kanyang sentido. Happy anniversary. May dala akong flowers para sa'yo. Lalabas tayo Dito ka na lang palagi sa bahay. Ipapasyal kita. Sinubukan ni Joel ng dahan-dahan para kahit papaano maibalik ni Teresa ang dating sigla. Nagdadala si Joel ng mga bulaklak, naging mas extra sweet at mas naging matyaga sa pag-intindi sa kanya. Naghahanda ng almusal, nagsusulat ng maliliit na note sa refrigerator na may smiley face. Lahat ginagawa ni Joel para mapasaya siya at muling magkaroon ng rason para mabuhay. Isang gabi, habang kumakain, mahina siyang dinerecha ni Joel. Nandito pa rin tayo, Teresa. Hindi siya tumingin pero nagpatuloy ang kanyang asawa. Mag-asawa pa rin tayo. Humihinga pa rin tayo. Pero parang hindi na kita kasama. Sa tingin mo ba matutuwa si Mia sa ginagawa mo? Alam kong nalulungkot ka sa pagkawala ng anak natin. Pero sana magpatuloy ka pa rin sa buhay. Makita mo pa rin ang ganda at saysay kung bakit nandito pa tayo sa mundo. Pagod na ako. Sagot na lang ni Teresa. Huminga ng malalim ang kanyang asawa at hinawakan ang kanyang kamay. Miss na kita. Pumikit si Teresa. I'm sorry. Nahihirapan lang talaga ako, Joel. Miss ko na rin ang sarili ko, pero hindi ko alam kung paano makakabalik. Hindi ko talaga alam. Isang umaga, nagising si Teresa sa tunog ng batang tumatawa at sa isang iglap, akala niya'y si Mia. Tumakbo siya sa bintana, pero anak pala ng kapitbahay na napadaan lang. Napaupo siya sa sahig at walang salitang umiyak. Dinidibdib lahat ng nararamdamang pangungulila. Sa kaarawan ni Mia, nag-bake siya ng paborito nitong cake. Chocolate na may marshmallow sa ibabaw.
Sinindihan niya ang iisang kandila at naupo sa harap nun. Tahimik na umiiyak habang binubulong ang maligayang kaarawan anak. Umupo si Joel sa tabi niya habang yakap siya. Hindi sila nagsalita at si Teresa na lamang ang umihip ng kandila para sa anak nilang hindi na nila kasama. Patuloy ang pag-ikot ng panahon kahit hindi niya gusto. Pero para kay Teresa, huminto ang mundo noong araw na mamatay ang anak niya. At kahit nasa bilangguan na ang lalaking may sala, walang hatol ang makakabawi sa nawala. Walang paghingi ng tawad ang kailanman ay magiging sapat. Sinubukan niyang sumali sa kung ano-anong organisasyon para may pagkaabalahan. Isang grief support group tuwing Huwebes ng gabi, mag-volunteer reading program sa barangay library, at isang gardening club tuwing Sabado ng umaga. Pero saan man siya pumunta, kahit napagurin man niya ang kanyang sarili, tila puno ang mundo niya ng pagluluksa. Para siyang nanatili pa rin nakalubog sa tubig at hindi makahinga. Aling Teresa, may anak po ba kayo? Inosenteng tanong ng bata habang nasa reading program siya. Bahagyang natigilan si Teresa. Wala na akong anak. Sa bahay, nagluluto lang siya kapag kailangan. Tahimik ang mga hapunan. Nasa tapat niya si Joel. Minsan, lihim siyang pinagmamasdan habang kumakain. Punta tayo sa dagat ngayong weekend. Mungkahin ni Joel minsan. Tayo lang, wala akong pasok sa mga araw na yon. Para makalanghap ka naman ng ibang hangin. Marahan naman siyang tumango. Sige. Sinubukan nilang mag-asawa ang counseling. So, Teresa, mahinang tanong ng therapist. Para sa'yo, ano ang itsura ng paghilom? Tumingin si Teresa sa bintana. Walang saysay dahil kahit maghilom pang sugat sa aking puso, hindi pa rin mawawala ang alaala at panghihinayang sa nawala kong anak. Napabuntong hininga si Joel sa tabi niya. Tumango ang therapist. Nauunawaan kita. Pero maari rin bang ang paghilom ay ang pag-alala sa kanya na parang kaya mo na muling huminga? Hindi. Marahan siyang umiling. Sa tuwing naaalala ko siya, ang masakit sa pagtingin ko lang sa kanya na wala ng buhay ang tangi kong nakikita. Pinunasan ni Joel ang mga mata nito. Marahil ay naluluha na rin sa kanilang pangungulila na nararamdaman. Pero kahit papaano, gumaan pareho ang kanilang kalooban. Isang gabi, naupo si Teresa sa loob ng kwarto ni Mia. Walang nagbago. Nasa mesa pa rin ang mga notebook. Nasa tabi ng pinto ang mga sapatos pang eskwela. At gumagana pa rin ang maliit na lampshade. Umupo siya sa kama at niyakap ang paboritong stuffed toy na monkey ni Mia. Anak, hindi ko na alam kung paano maging nanay mo. Miss na miss ka na ng mommy. Hinigpitan niya ang yakap at umiyak hanggang bukang liwayway. Nagising na lang siya na nasa kwarto nila. Marahil, binuhat na naman siya ni Joel pabalik sa kanilang silid. At habang pinagmamasdan niya ang asawa, naisip ni Teresa na masyado siyang makasarili. Nasasaktan din naman si Joel sa mga nangyari, pero nanatili pa rin itong matatag para sa kanya. Bakit hindi niya magawang maging matatag para dito? Mamamalengke ka? Natutuwang sabi ng kanyang asawa. Tumango naman siya. Oo, doon ako mamamalengke sa kung saan kami namamalengke ni nanay dati. May mga fresh na seafoods doon. Ipagluluto kita kasi paborito mo yun, di ba? Hindi agad nakasagot si Joel. Matagal siyang tinitigan ng kanyang asawa hanggang sa nakita niya ang namumong luha sa mga mata nito. Ilang sandali pa ay niyakap na siya ni Joel. Dito ka na ma'am, dito ka na bumili. Murang-mura. Fresh ang mga alimango dito. Nagsasapawan ang tinig ng mga tindera. Kahit papaano, bahagya siyang naaaliw sa mga ginagawang pamimili. Gusto niya rin kasing ipagluto ng masarap ang kanyang asawa. Bumawi sa ilang taon na naging malamig at malayo siya. Patungo siya sa pwesto ng bigasan nang biglang may nagsisigawang mga tao. Hoy! Magnanakaw! Bata yan! Hinuli niyo na ba?
Hinawakan ko pero nakawala. Nagkagulo ang mga tao. Lumingon-lingon ang mga ulo sa pinanggagalingan ng ingay malapit sa bakery na malapit. Lumapit si Teresa dahil hindi niya napigilang mag-usisa. Dumaan siya sa gitna ng mga nag-uusyoso at nakita ang pinagmulan. Isang batang babae, 8 o 9 na taong gulang, nakatayo sa gitna ng pabilog na pulutong ng mga galit na tindera. Wala itong tsinelas, punit ang shorts at ang t-shirt ay tila pang matatanda. Mahigpit nitong hawak ang 2 malaking monay. Kalahati na at nadumihan pero pinulot pa rin ng bata na parang yun na lang ang huling pagkain nito. Itinuro ito ng isang tendera. Magnanakaw yan! Nakita ko! Hindi ito ang una. Ilang beses na yung dumekwat ng tinapay sa mga paninda namin. Tumawag ka ng tanod! Sigaw ng isa. Bakit ba kasi may palaboy-laboy na pulubi dito? Ang payat-payat! Baka nagra-rugby pa yan. Bakas ang takot sa mukha ng bata. Hindi po. Huwag niyo po akong ibigay sa tanod. Wala naman po akong ibang kinuha. Tinapay lang po. Gutom na po ako. Umiiyak ang bata, pero parang mabangis na kuting na nanginginig, handang tumakbo kung kakailanganin. Malakas ang kabog ng dibdib ni Teresa. May kung anong pamilyar sa mga mata ng bata. Hindi lang takot, kundi lalim ng pagsuko. Parang hindi na ito umaasang may magmamalasakit. Kaya hindi nagdalawang isip na lumapit si Teresa. Tama na! Bakit yung ginaganyan ng bata? Natatakot na nga oh! Nagugutom lang naman! Lumingon sa kanyang mga tao. Kumunot ang noo ng tindera. Ma'am, wala kayong kinalaman dito! Ngayon, meron na! Inilabas niya ang wallet at naglabas ng 1,000. Iyan ang bayad sa kinuha niya. Okay na ba? Please, bitiwan niyo ng bata. Huwag niyo siyang kuyugin ng ganito. Paslit lang siya at mukhang nagugutom na. Binitiwan naman agad ng matabang lalaki ang batang babae. Lumapit si Teresa sa bata. Lumuhod at marahang ipinatong ang kamay sa balikat nito. Napatigil ang bata pero hindi umalis. Hawak pa rin nito ang mga monay na marurumi na parang may aagaw doon. Gutom ka ba? Mahina niyang tanong. Hindi sumagot ang bata, pero napuno ng hiya ang mga mata nito. Bahagya ring lumambot ang tingin sa kanya, parang nagsusumigaw ng pasasalamat. Hinila niya na ang bata palayo roon. Nang makakita ng karinderya sa malapit, doon niya na ito pinaupo. Nagulat siya nang bigla nitong kinagat ang maruming tinapay. Kaya naman, agad niya yung inagaw. Nagugutom na po ako. Garal-galang boses na sabi ng bata. Nahabag agad ang kanyang puso. Oo, alam ko, pero marumi na itong tinapay mo. Saglit lang pakakainin kita. Bibili ako ng kanin at ulam para sa'yo. Dito ka lang. Bumili na nga siya ng pagkain para sa bata. 1 fried chicken, 2 kanin, gulay at 1 ulam na may sarsa. Nang makabalik siya roon, kinuha niyang alkohol at nilagyan ng kamay nito. Linisin natin ang kamay mo para clean ang hands mo kapag kumain. Nakangiting sabi ni Teresa. Anong pangalan mo? Tanong niya nang dumating ang pagkain. Leah. Simpleng sagot nito at nagsimula ng kumain. Bahagya siyang napangiti. Katunog ng pangalan mong pangalan ng anak ko. Mia naman ang pangalan niya. Mia Sofia de Vera. Kaso, wala na siya. Ikaw, nasa ng pamilya mo? Napanguso naman ito. Hindi ko po alam. Si nanay, iniwan po ako ng baby pa lang. Si tatay, hindi ko po kilala. Sa malayo po kami nakatira. Kay tita po ako nakatira. Hindi niya po ako pinag-aaral katulad ng iba kong pinsan. Minsan hindi niya rin po ako pinapakain. Natutulog po ako sa tirahan ng aso. Pero okay lang po. May tulugan naman po ako. Pero ngayon, dinala po ako rito ni tita. Iniwan niya po ako rito. Niligaw niya po ako. Hindi ko po alam kung hanggang kailan na po akong natutulog sa kalsada. Nagugutom na po ako. Umawang ang bibig ni Teresa. Hindi siya makapaniwala sa pinagdaanan ng batang nasa harap niya. Para itong tutang niligaw at hindi niya maipaliwanag ang kirot na nararamdaman. Kahit marumi si Leah, mahigpit niyang niyakap ito. Marahil takot na ito simula pa noon.
Pagkatapos kumain, naghiwalay na rin naman sila. Gusto niyang isama ang bata pero hindi naman siya pwedeng magpadalos-dalos. "Dito ka natutulog?" Tanong niya rito habang pinagmamasdan ang ilalim ng tulay. Tumango naman si Leah at nakangiti na dahil busog na. "Opo, dito po. Dito po, wala po akong kaagaw sa tulugan." Napabuntong hininga siya at mas lalong sumikip ang dibdib. Hinaplos niya ang buhok nito. "Bukas, susubukan kong puntahan ka. May iniwan akong pera at pagkain sa'yo. Mag-iingat ka rito." Tumango naman si Leah at marahang umupo. Ngiting-ngiti pa rin sa kanya. "Okay po, maraming salamat po. Okay na po ako dito. Sobrang bait mo po. Sana marami pong tao na katulad mo." Kinagabihan, tahimik si Teresa sa hapagkainan. Hindi pa rin mawala sa isipan niya si Leah. Parang gusto niya na agad balikan at isama sa kanila. Ginagalaw niyang alimango pero hindi naman siya makakain ng maayos. "Kaunti lang ang nakain mo," sabi sa kanya ni Joel. "Han, okay ka lang ba?" "Hindi ako gutom. Saka may iniisip ako." Nilagyan ni Joel ng laman ng crab ang kanyang plato. "Anong iniisip mo? May nangyari ba kanina?" Sandali siyang tumahimik tapos ay nagsalita. "May batang babae sa palengke na huling nagnakaw ng tinapay." Dahan-dahang ibinaba ni Joel ang kutsara. "Then, tumulong ka ba?" Kinain muna ni Teresa ang ibinigay nito. "Binayaran ko ang tinapay. Naiinis ako kasi bata yon. Tapos kinuyog nila. Pinagbintangan pang sumisinghot ng rugby. It's obvious naman na gutom na yung bata. Kaya ako nang tumulong, Han. Pinakain ko, then nakipagkwentuhan na rin." Naghintay si Joel. Mataman lang itong nakikinig sa kanya. Bata pa siya, Joel. Ang payat. Halatang ilang araw nang hindi kumakain ng maayos. Punit ang damit. Yung mga mata niya. Kumirot ang tinig ni Teresa. Parang hindi na siya naniniwalang may taong pwedeng magmahal sa kanya. Kasi hindi niya kilala ang tatay niya. Iniwan daw siya ng kanyang nanay sa tita. At ang tita niya naman, minaltrato siya at iniligaw sa palengke na yon. Just imagine that. Pinapatulog pa sa bahay ng aso. Parang tuta na pinabayaan lang. Kaya sobrang naawa ko rin sa bata. Mahirap kami dati ni nanay. Labandera lang siya. Pero naitaguyod niya kami kahit wala ang tatay ko. Pero never in my life na napabayaan ako ng ganon. Anong klaseng nanay ang nag-iwan sa batang yon? Hinawakan ni Joel ang kanyang kamay. "Mabuti at tinulungan mo siya." Hindi ko mapigilang isipin, paano kung si Mia yon? Mahina niyang bulong. Paano kung anak natin yon? Mag-isa sa kalsada, nagnanakaw para mabuhay, at walang tumulong. Hindi ko kakayanin kung anak ko ang ginanon. At nakakatuwa lang, alam mo ba? Leah ang pangalan niya. Katunog ng pangalan ni Mia. Parang nakikita ko sa kanyang anak natin. Kaya hindi ako nagdalawang isip na tulungan. Hinigpitan ni Joel ang pagkakahawak. "Hindi mo siya maalis sa isip mo?" Marahang tumango si Teresa. "Oo, parang gusto ko silang balikan doon. Nang makita ko ang tulugan niya, hindi na ako mapakali. Parang ang tagal na mula nang may yumakap sa batang yon." Mahina niyang sabi. At hindi ko alam kung bakit. Pero ang sakit, sobra. Huminga ng malalim ang kanyang asawa. "Kung ganon, babalik tayo pagkatapos natin kumain. Kunin natin siya kaysa isipin mo ng isipin. Tulungan natin si Leah. Gusto mo ba siyang ampunin?" Barahang tumango si Teresa. "Oo. Ewan ko, ang gaan ng loob ko sa batang yon. Mabait kasi siya. Saka parang gusto kong makatulong sa kanya na maging maayos ulit ang buhay niya. Para kasi siyang pinagkaitan ng mga bagay na dapat ay natatamasa niya." Kaya naman, bumalik si Teresa sa ilalim ng tulay kasama ang kanyang asawa. Madilim na, kaya inalalayan siya ng kanyang asawa. Nang makarating doon, naabutan nilang natutulog si Leah. "Siya na yung tinutukoy mo?" Tanong ni Joel. Tumango naman siya kaagad at lumapit sa bata. "Leah? Leah, gising ka na." Napatingin ang bata sa kanya na inaantok pa. "Ikaw po? Bumalik ka po?"
Bumangon agad ito at matamis na ngumiti sa kanya. Ano pong ginagawa mo rito? Ngumiti rin siya rito. Hindi ako mapakali na natutulog ka rito. Sama ka na lang sa amin. Ipinaghanda ka namin ng kwarto doon. Lilinisan kita at doon ka na lang sa amin tumuloy. Doon makakakain ka, maalagaan at makakapag-aral. Kami na lang ang kukup-kup sa'yo. Namuo ang mga luha ni Leah. Talaga po? Gagawin niyo po yun sa akin? Pero hindi niyo naman po ako kilala. Baka ayawan niyo rin po ako pagtagal. Baka hindi niyo rin po ako magustuhan gaya ni tita. Umiling naman siya kaagad at hinaplos ang mukha nito. Of course not. Buo ng desisyon namin. Saglit lang namin itong pinag-usapan ng asawa ko. Pero pumayag siya kaagad. Gusto ka naming bigyan ng tahanan at ng mga taong matatawag mong pamilya. Hinila niya si Joel at ipinakita sa bata. Eto si Joel. Asawa ko siya. Mabait din siya at pumayag na sa amin ka na lang. Kaya okay lang talaga sa aming dalawa. Aasikasuhin namin lahat. Ibibigay ka namin sa social workers at aayusin ang papers mo para ma-adapt ka namin legally. Tuluyan ang humikbi si Leah. Marumi po ako, pero sobrang saya ko po. Pwede po ba kitang yakapin? Mas lalong nadurog ang puso niya para kay Leah. Oo naman, walang problema. Simula ng gabing yon, naging bahagi na nga ng pamilya nila si Leah. Matagal ang naging proseso ng adoption, pero sa bandang huli, sa kanila naman din napunta ang bata. Sa tingin mo, nagtatampo sa atin si Mia na may iba na tayong batang inaalagaan? Minsan iniisip ko yon, kaya ayokong ipagamit ang kwarto ni Mia kay Leah. Ayokong ipagamit ang mga gamit ng anak natin kasi baka maisip niya na pinapalitan natin siya. Saad ni Teresa isang gabi sa kanyang asawa. Yumakap naman si Joel sa kanya. Hindi naman. Kung nasan man ngayon si Mia, sigurado akong masaya siya. Kasi natuto ka na ulit ngumiti at maging isang ina. Saka alam nating pareho na hindi na mawawala sa puso natin si Mia. Pero hindi naman ibig sabihin, ipagkakait nating maging magulang kay Leah. Isipin na lang natin na sa gitna ng pangungulila natin, si Leah ang regalo sa atin ng Diyos. At sobrang proud ako para sa'yo dahil hindi naging sarado ang utak mo na maging nanay ng isang batang napagkaitan ng pagmamahal at kalinga. Iba na ang pakiramdam ng bahay simula nang dumating si Leah. Ang pagbabalik sa pagkakaroon ng bata sa bahay ay parehong maganda at masakit. Nahuli na lang ni Teresa ang sarili na bumabalik sa mga dating gawain. Naghahanda ng lunchbox para sa anak. Nagtiklop ng mga damit pang bata at inaayos ang buhok ni Leah kapag papasok sa school. Si Mia po, siya yung anak mo po dati, diba? Tanong sa kanya ni Leah. Nakita ko po ang mga pictures nyo. Ang ganda-ganda po ni Mia. Mabait po ba siya? Dahan-dahang tumango si Teresa at malungkot na napangiti. Oo, mabait, mapagbigay, matalino. Minsan matigas ang ulo, pero nakikinig pa rin naman. Sayang at wala na siya. Kung nandito pa siya, magkakasundo kayong dalawa. Gustong-gusto niya ng kapatid. Kaso hindi na namin maibigay ni Joel dahil nagkaroon na ng problema sa matres ko. Siguro, sobrang saya niya po noon, sabi ni Leah habang nakatingin sa picture frame ni Mia. Kasi ikaw po yung klase ng nanay na pinaparamdam na ligtas ang mundo. Hindi inasahan ni Teresa ang mga luha. Bigla na lang bumuhos at hindi niya mapigilan. May paraan talaga ang mga salita ni Leah na humahawak sa kanyang puso. Bawat sinasabi ng bata, tagos na tagos kay Teresa. Umupo siya sa tabi ni Leah at tinakpan ang mukha ng mga palad. Maya-maya'y may maliit na braso na yumakap sa balikat niya. Siguro, siya na po yung pinakamasiyang bata sa langit, bulong ni Leah. Kasi ikaw po ang nanay niya. Mas lalo siyang napaiyak. At sa unang pagkakataon, hindi na parang pader ang lungkot na sinasarado niya para sa ibang tao. Tila bintana na lang na pwedeng magbukas para magmahal ng iba. Masakit pa rin. Oo, pero may siwang na ng bagong pag-asa. Isang Sabado ng hapon, dumating si Joel dalang isang bagong bisikleta. Binalikan ni Daddy ng bisikleta. Nagustuhan mo ba?
Nakangiting sabi ni Teresa habang hinahaplos ang buhok ni Leah. Nang makita yun ni Leah, kumislap ang mga mata nito. Para sa akin po ba talaga? Akin po ba talagang bisikleta na yan? Oo, sa'yo. Basta't huwag ka lang masyadong lalayo. Tuturuan din kitang magbisikleta, Leah. Sabi naman ni Joel. Kaya naman, lumabas na nga sila. Nanonood lang si Teresa kina Joel at Leah. Sa mga unang subok, napayuko agad si Leah. Matigas ang mga braso. Napapatabingi pero tumatakbo si Joel sa tabi nito. Balance! Balance! Kaya mo yan, Leah! Natatawang sigaw ng kanyang asawa. Pinanood ni Teresa ang kanyang asawa na masaya. Matagal na mula nang marinig niyang tumawa si Joel ng ganoon. Nang marating ni Leah ang dulo ng hindi bumagsak, napasigaw ito. Nagawa ako, Daddy! Mommy, marunong na po ako! Pagkatapos ng mga ito, bumalik na rin naman sila sa bahay. Kumain ng hapunan at nagkwentuhan. Tinulungan niya rin na mag-half bath si Leah. Nung una niyang ginawa yon, parang hindi alam ni Leah kung paano tatanggapin ang ganoong klase ng pag-aalaga. Siguro dahil hindi naman ito naranasan na maalagaan, kaya palagi na lang naninibago, namamangha at nagpapasalamat si Leah. Inayos niya ang unan at inilagay ang munting stuffed toy sa pusa na binili ni Joel. Gusto mong nakabukas ang ilaw? Tumango si Leah. Kaunti lang po. Sige, gabi na, Leah. Sleep ka na, baby. Good night. Matamis namang ngumiti si Leah. Good night din po sa inyo ni Daddy. Napangiti si Teresa. Matulog na. Maaga ka pa sa school mo bukas. In-enroll nila si Leah sa malapit na private school, pero dahil walang formal records at hindi pa naman nakakapag-aral kahit minsan, kaya inilagay si Leah sa kindergarten section. Sa unang linggo, halos hindi ito nagsalita. Tahimik lang, laging nakayuko, laging nakatago ang mga kamay sa likod. Wala rin naman siyang ginagawa, kaya nanatili siya malapit sa school hanggang makalabas si Leah. Ayaw niya nang maulit ang dati. Kaya kahit medyo OA na, bantay talaga siya kay Leah. Siguro mawawala yun sa kanya kapag dalaga na ito at hindi na sariwa ang mga sugat na hindi pa naghihilom. Matalino siya, sabi ng teacher kay Teresa isang hapon. Tahimik lang pero nakikinig at observant sa paligid niya. Salamat, ma'am. Medyo adjusting pa po kasi siya sa buhay na to. Kaya nag-aalala po ako palagi na baka ma-out of place ang anak namin. Sagot ni Teresa at may munting ngiti sa mga labi. Pero pinagsisikapan naming matulungan siya sa mga pangangailangan niya para naman maging komportable po si Leah sa environment na mayroon siya ngayon. Lumipas pang mga taon, kahit paano talagang nakapag-adjust na si Leah sa kanila. Parang ang hindi na nila naiisip na hindi nila ito tunay na anak. Para sa kanila ni Joel, galing talaga sa kanila mismo si Leah. Daddy! Sigaw ni Leah mula sa sala at tumatawang parang wala nang bukas. Hindi po patas. Lagi kang nananalo. Dinadaya mo po yata ako eh. Sumagot naman si Joel na puno ng lambing at biro ang boses. Kasi naman, mali lagi ang pinipili mong card, anak. Queen beats Jack kahit kailan. Tahimik na lumakad si Teresa sa pasilyo. Huminto siya sa may pintuan, nakasandal sa gilid habang pinapanood ang eksena na parang isang sagradong tanawin na siya lang ang kayang makakita. Nasa sahig si Leah, naka-Indian seat at namumulang pisngi sa katatawa. Nakakalat sa pagitan nito at ni Joel ang mga baraha. Habang si Joel, nakapose na parang champion, nakahalukip-kip at nakangisi. Nananadya ka po talaga? Nagdududa na po ako, Daddy. Sabi ni Leah, sabay hagis ng isang baraha sa asawa ni Teresa. Tumawa si Joel. O baka naman magaling lang talaga ako. Siyempre, magaling ka po rito kasi matanda ka na. Singhal ni Leah. Hindi napigilang tumawa ni Teresa. Lumingon si Joel sa kanya nang may ngiti sa mga labi. Magandang umagahan, pasensya na. Ang ingay namin. Eto kasing anak natin, nagpapaturo ng baraha. Mukhang magiging sugalera pa yata paglaki. Nanlaki ang mga mata ni Leah at tumayo agad.
Mommy, hindi po. Si Daddy gawa-gawa ng kwento. Kumikislap ang mga mata ni Leah nang makita siya. Mommy, niloloko po ako ni Daddy. Kanina pa po siya. Feeling ko nga po dinadaya niya po ako. Kasi sa aming dalawa, mas marunong po siya. Lumapit si Teresa at marahang isinoksok ang buhok ni Leah sa likod ng tenga nito. Ganyan talaga siya. Kaya nga hindi na ako nakikipaglaro ng baraha dyan sa daddy mo. Narinig ko yon, sigaw ni Joel, kunwaring nasaktan habang hawak ang dibdib. Grabe, pinatutulungan talaga ako ng mag-ina ko. Sino nang kakampi ko? Natawa si Leah, sabay sandal kay Teresa. Sorry daddy, kay mami muna ako. Love naman kita pero mas love ko po talaga si mommy. Masaya na siya sa kanyang buhay. Nandoon pa rin ang pangungulila kay Mia pero hindi na lumulubog ang kanyang sarili dahil sa pagluluksa. Maya-maya'y nagsuot si Teresa ng apron. Kahit bata pa, nakakasama niya na sa kusina si Leah. Gusto rin ito kung anong mga hilig niya dahil nanonood sa kanya palagi. Handa ka na? Tanong ni Teresa habang binabasag ang itlog. Tumango si Leah ng masigla. Lagi po akong handa, mommy. Kapag weekend, pagluluto ang palagi nilang banding ni Leah. Mas focus sila sa baking dahil yun naman talaga ang kanyang hilig. At kapag nagbibake sila ni Leah, tila isa yung gawain na para sa kanila lang. Dahan-dahang hinahalo ni Leah ang mixture. Ganito po ba? Oo, tama yan anak. Sagot ni Teresa sabay patong ng kanyang kamay sa bata. Hindi masyadong mabilis, hindi rin mabagal. Napangiti si Leah sa papuri. Pinunasan ni Teresa ang puting harina sa pisngi ng bata. Minsan, kinakatakot niya kung gaano kalalim ang pagmamahal niya kay Leah. Kung paanong naging bahagi na ito ng bawat himaymay ng puso niya. Tuwing gabi, madalas naaabutan ni Teresa ang sarili. Nakatayo sa may pintuan habang natutulog si Leah. Hindi ito si Mia, pero minahal niya pa rin ito. Ayos ka lang? Tanong ni Joel sa kanya. Tumango si Teresa. Sa tingin ko, minsan hindi pa rin talaga ako makapaniwala. Alam mo, nakita ko kanina. Nanonood siya ng video tutorial about flower arrangement. May sinabi siya kanina. Bulong ni Joel. Tinanong ko kung bakit siya nag-aaral ng flower arrangement. Lumingon si Teresa. Anong sabi niya? May bago na pala siyang hilig. Akala ko baking. Hindi naman sa hilig niya. May dahilan lang siya kung bakit inaaral niya. Ang sabi niya, para matulungan ko si mommy na magdala ng magagandang bulaklak kay Mia. Alam niyang mahal na mahal natin si Mia, kaya tinutulungan niya tayong maalala ang anak natin sa bawat araw. Napapikit si Teresa. Hindi niya alam na nag-aaral si Leah ng flower arranging. Hindi niya alam na ganoon kabusilak ang puso ng bata, na kahit hindi nito nakilala si Mia, may lugar pa rin para mahalin ito. Sa mga sumunod na araw, bumisita silang tatlo kay Mia. Bit-bit ni Teresa ang mga bulaklak na maingat na inayos ni Leah. May dalang basket si Joel na may cupcakes na sila rin mismo ang nag-bake. Buwan-buwan ang ginagawa nilang pagbisita kay Mia. Doon sila nagpapalipas ng oras na parang kasama pa rin nila ang anak nila. Naglakad si Leah sa gitna nila habang mahigpit ang hawak sa kamay ni Teresa. Pagtapat nila sa puntod, agad lumuhod si Leah. Maingat nitong inilagay ang mga bulaklak sa lapida, sabay punas sa ilang dahong nalaglag. Hi, Ate Mia! Bati agad ni Leah. Ako ulit to. Lumuhod si Teresa sa tabi nito. Siya ang gumawa ng mga to anak at kami rin ang nag-bake. Ngumiti si Leah at tumingin sa kanya. Sana nakilala ko po siya. Yumakap si Teresa sa bata. Sigurado akong mamahalin ka rin niya. Gusto niya ng kapatid. Sa mga nagdaan pang panahon, muling nabuhay ang mga okasyon. Hindi gaya ng dati, pero buhay sa pakiramdam. Sa 12 kaarawan ni Leah, gumawa si Teresa ng cake na hugis libro dahil mahilig magbasa si Leah. Gumawa si Joel ng bookshelf gamit ang sarili nitong kamay at pininturahan ng purple dahil paborito ni Leah. Pero may mga gabi pa ring may dumadapong bigat. May mga pagkakataong mahuhuli ni Teresa ang sariling tumatawa o nakangiti ng matagal. Pakiramdam niya,
Ang pagiging masaya ay paraan ng paglimot. Pero sa maliliit na kilos ni Leah, bumabalik ang pag-asa. Tuwing kusa nitong nililinis ang kwarto ni Mia o nagsisindi ng kandila sa harap ng litrato nito o nagsasabi ng "Salamat po sa pagtanggap sa akin" bago matulog. Naaalala ni Teresa na ang pagmamahal ay hindi nauubos. Hindi rin naman binubura ang nakaraan. Dinadagdagan pa nga. Binubuong muli. Pinapagaling ang lahat ng sugat sa tahimik at dahan-dahang paraan. Hanggang sa tumuntong na sa 14 na taon si Leah. Naging mga magulang pa rin sila ni Joel para rito. Dalagitan na si Leah. Hindi pa rin siya sanay sa kung gaano na kataas si Leah, kung paano kumikilos na ito ng confident. Hindi na ito bata, pero nanatili pa rin na sweet sa kanya. "Hi, Mommy!" Bati ni Leah habang isinasampay ang bag sa isang balikat. Ngumiti si Teresa sabay ayos ng nakalaylay na hibla ng buhok mula sa ponytail. "Pasensya ka na, medyo late para sa meeting." Tumango si Leah. "Okay lang po, Mommy. By the way, gusto ko pong makilala ni Miss Isabel. Bago ko po siyang teacher sa Filipino. Mabait siya pero medyo intense at masungit sa klase. Pero madalas niya po akong kinakausap. Kaya nga po, medyo weird na mabait siya sa akin. Medyo nag-aalala po ako na baka sabihan ako ng mga kaklase ko na sip-sip ako kay Miss Isabel. Pero now, gusto ka po niyang makausap. Hindi ko po alam kung bakit." Hinawakan ni Teresa ang kamay ng kanyang anak. "Okay, sige. Dalhin mo ako sa kanya mamaya. Sa ngayon, attend muna ako sa meeting for parents." Tinapos na nga muna ni Teresa ang meeting. Maya-maya dinala na rin siya ni Leah sa room ni Miss Isabel. Nagkatinginan sila ng guro nang pumasok sila ni Leah. Mukhang nasa 30s pa lang si Miss Isabel. Mahaba ang buhok, malumanay, ngunit malalim kong tumitig. Nang mapako ang tingin nito kay Leah, may dumang emosyon sa mga mata ng guro na hindi naman maintindihan ni Teresa kung para saan. "Leah," bati ni Miss Isabel. Siya na ba ang mami mo?" Tumango si Teresa at inabot ang kamay. "Teresa de Vera, ikinagagalak ko pong makilala kayo. Nandito po ako dahil nasabi ng anak ko na gusto mo raw po akong makausap. Tama ba?" Hinawakan ni Miss Isabel ang kamay niya gamit ang parehong palad. "Isabel Ramirez, yes po, maupo po kayo." Umupo sila sa harap ng mesa. Halatang sabik si Leah na nakatungo ng kaunti. Nakahawak pa sa braso ni Teresa si Leah kaya napangiti siya. Napatingin si Isabel doon at sandaling natigilan. Pero maya-maya, ngumiti ito at binura ang lungkot na dumaan sa mga mata. "Ang anak niyo po," panimula ni Isabel habang pinagdidikit ang mga daliri. "Napakagaling niya pong estudyante sa klase ko. Magaling din po siya sa pagsusulat ng essays. Tahimik siya pero kapag nagsalita laging may kabuluhan." Sumulyap si Teresa kay Leah na namumula ang pisngi at bahagyang pinipisil ang kanyang braso. "Mana ako sa'yo, Mommy." Mahina siyang tumawa. "Of course, anak. Mana ka talaga sa akin. Nagsulat siya ng sanaysay minsan as part ng seat work na pinagawa ko sa mga estudyante." Patuloy ni Isabel. "Sinulat niya ang about kay Mia. Sa atin niyang nangungulila kayong mag-asawa. Tumago sa puso ko yun ang mabasa ko." Napakurap si Teresa. Naninikip ang kanyang dibdib. Lahat naman yata sila, hindi pa rin makamove on kay Mia. Gayunpaman, kung may isang espesyal kay Leah, yun ay ang pagmamahal nito kay Mia. Kahit hindi nito nakilala at naabutan, pinapahalagahan at minamahal nito ang tunay nilang anak ni Joel. "Napakagaling niyang bata," wika ni Isabel sa malumanay na tinig. "Kayo pong mag-asawa, mahusay kayong nagpalaki sa kanya." "Salamat," sagot ni Teresa at bahagyang namamaos. Sandaling katahimikan ang namayani sa pagitan nilang tatlo. Natutuwa naman si Teresa sa mga sinasabi ng guro, pero hindi niya pa rin maintindihan kung ano ba ang talagang sadya nito para gustuhing makausap sila. Napalunok si Isabel, sabay tingin muli sa kanilang mag-ina. "Mrs. De Vera, maaari ko ba kayong makausap ng pribado lamang?" Kumunot ang noo ni Teresa at lumingon kay Leah. Bakas din naman ang pagtataka sa mukha ng kanyang anak. Mukhang hindi rin alam kung bakit gusto siyang kausapin mag-isa ni Isabel.
Naguguluhan man, tumayo pa rin si Leah. Maghihintay po ako sa labas, Mommy. Pupunta na lang po ako sa mga kaibigan ko. Pagsara ng pinto, nag-ibang timpla ni Isabel. Naging seryoso ang mukha nito. At hindi batid ni Teresa kung saan ang gagaling ang kabang umuusbong sa kanyang dibdib. Pasensya na po kung hindi ito tama at magandang timing, panimula ni Isabel. Hindi ko lang talaga inakalang makikita ko siya rito. Bumilis ang tibok ng puso ni Teresa. Anong ibig mong sabihin? Tumayo si Isabel at dahan-dahang binuksan ang bag nito. Inilabas ng guro ang isang lumang litrato. Kupas at medyo lukot sabay abot kay Teresa na nanginginig ang mga kamay. Nasa larawan ang isang batang babae. Wala pang ngipin, may pigtails na magulo at may mumu pa sa pisngi. Tinitigan niyo ni Teresa. Ano to, ma'am? Sa tingin ko, ako ang ina ni Leah, Mrs. De Vera. Pag-amin nito, kumunot ang noo ni Teresa. Ano? Ilang taon ko na siyang hinahanap. Bulong ni Isabel. Leah ang pangalan niya noon pa. Kinuha siya ng ama niya sa akin. At hindi ko na alam kung saan siya dinala pagkatapos noon. Sinabi sa akin na iniwan sa kapatid ng tatay niya. Pero nang puntahan ko, nalaman ko na iniligaw pala nila. Wala akong pera para magpahanap. Kaya sobrang natagalan. Marami rin nangyari sa akin. Kaya hindi ko agad nahanap si Leah. Nanuyo ang lalamunan ni Teresa. Ibig mong sabihin, ako ang tunay niyang ina. Huminga ng malalim si Isabel. Hindi ko intensyon na agawin siya. Alam kong ito ng buhay niya. Kasama kayo. Gusto ko lang na makasama siya. Makabawi sa kanya at makilala ko. Gusto kong ipaliwanag ang mga nangyari nun na hindi ko naman talaga ginustong iwan siya. Kinuha lang siya sa akin ng tatay niya noon hanggang sa nakita ko ang pangalan niya sa class list. Umasa ako na baka siya nga ang Leah ko. Nang sinabi niyang ampun lang siya ninyong mag-asawa, kinutuban na ako. Isa pa, kahawig siya ng nanay ko ng dalaga pa. At nang makita ko siya, sigurado na ako. Buong buwan ko siyang pinagmasdan. Parang umikot ang paligid ni Teresa. Nanginginig ang mga kamay niya nang ibalik ang litrato. Sobrang saya ng pamilya nila. Nagkaroon ulit ng kulay ang mga buhay nila ni Joel. Pinalaki ko siya, bahinang sabi ni Teresa. Ako ang nakakita sa kanya nang walang may pakialam. Pinabayaan siya sa kalsada. Nagpalaboy-laboy, minaltrato. Ilang taon ang nakalipas. Maayos ng buhay niya sa amin. Tapos bigla kang susulpot na parang wala lang. Anong tingin mo sa anak mo? Ginto na kapag binaon mo, pwede mong hukayin at balikan? Wala akong intensyon na agawin siya sa inyo. Oo, gusto ko siyang makasama. Gusto ko siya sa akin. Pero alam kong kayo ng pamilya ni Leah. Masasaktan ko lang siya kung pipilitin ko na sumama siya sa akin. Sabi ni Isabel at halos makiusap na sa kanya. Halata namang binigyan niyo siya ng tahanan at pagmamahal. Nagpapasalamat ako. Gusto ko lang kung papayag siya na maging bahagi ng buhay niya. Kahit hindi malaki, basta malaman niya lang lahat ng side ko at makabawi sa kanya. Tumayo si Teresa. Hindi ko kayang magdesisyon agad. Kailangang sabihin ko ito sa asawa ko. Tumango si Isabel. Nauunawaan ko. Habang binubuksan ni Teresa ang pinto, masakit ang dibdib niya. Hindi dahil kay Isabel, kundi sa hindi niya alam kung ano ang susunod na mangyayari. Anak, napalingon agad sa kanya si Leah at napangiti. Mami, ano po? Tapos na po kayo mag-usap ni Miss Isabel? Marahang tumango si Teresa. Oh anak, uwi na tayo. Masama ang pakiramdam ko. Bumaha agad ang pag-aalala sa mukha nito. Wala na itong sinabi at iginiyan na siya palabas. Habang pinagmamasdan niya si Leah, hindi niya maiwasang mag-isip at malungkot. Hindi niya batid kung bakit kailangan pang magpakita ni Isabel. Gayunpaman, hindi naman nila yun pwedeng ipagkait kay Leah. Katotohanan yun sa pagkatao ng batang tinuring nilang anak. Kinagabihan nang makarating si Joel mula sa trabaho, sinabi niya agad ang tungkol kay Isabel. Katulad ni Teresa, gulat na gulat din ito. May dala siyang litrato. Mahina niyang sabi. Siya yung Joel,
Parehong nunal, parehong mukha. Si Leah yon. Tahimik na tumango si Joel. At hindi pa alam ni Leah? Hindi pa. Wala pa siyang alam. Mukhang hindi masabi ni Isabel. Siguro, natatakot siya sa pwedeng maisumbat ni Leah. At bilang respeto na rin sa atin, kasi alam niyang tayo ang nagpalaki. Uminom ng kape si Joel. Natatakot ka bang mawala siya sa atin? Napatingin si Teresa at namumuo na ang luha sa mga mata. Oo, sinabi ni Isabel na wala siyang intensyong agawin si Leah sa atin. Pero duda pa rin ako. Paano kung mapalapit sila sa isa't isa? Then mas piliin ni Leah na sumama sa tunay niyang mommy. Inabot ni Joel ang kamay niya at hinawakan siya. Pero tayong nanatili para kay Leah. Tayo ang nagbigay ng buong pamilya sa kanya ng kailangan niya. At may bigat yun. Mahalaga tayo kay Leah. Alam kong hindi niya tayo iiwan ng basta-basta. Ganito ka, kasi wala naman tayong kahati kay Leah nun. Pero wag natin ipagkait sa anak natin na malaman ng totoo. Kasi karapatan niya yun. Nagpatuloy pa si Joel. Tayo ang nagtaboy ng mga bangungot ni Leah. Tayo ang nagbigay ng bagong buhay sa kanya. Tayo ang nandyan sa bawat taon ng kaarawan niya. Ang pagmamahal na itinayo sa mga taon, hindi basta nabubura ng dugo. Ipinakita natin kay Leah na mahal na natin siya. Kaya nagtitiwala ako na kahit malaman niyang si Isabel ang kanyang ina, hindi niya tayo iiwan. Mas pipiliin niya pa nga tayo. Tayo rin ang mas nakakakilala kay Leah sa ilang taon natin siyang pinalaki. Naluha si Teresa habang dumadaloy ang mga salita ni Joel sa puso niya na parang mainit na tubig. Tama naman ang sinabi ni Joel. Siguro ay hindi niya lang maalis ang takot sa kanyang dibdib bilang isang ina. May pagkakataon kasi na gusto niyang maging makasarili pagdating kay Leah. Malilito siya, sabi ni Joel. Maaring magalit din kay Isabel, pero mahal niya tayo at aalalay tayo kay Leah palagi. Kailangan lang nating hayaang siyang magdesisyon at manatili tayo, ano man ang piliin niya. Tumango si Teresa habang umaagos ang mga luha. Alam niyang totoo ang mga sinabi ni Joel, pero nakakatakot pa rin. Dahil minsan, kahit ibinigay niya na ang lahat, may mga pagkakataon na ang pagmamahal ay parang bagay na pwede pa ring mawala. Kakausapin mo po ulit si Miss Isabel, Mommy? Kaya ihahatid mo po ako sa school bukas? Tanong ni Leah sa kanya na naghahanda na sa pagtulog. Bakit po, Mommy? Ano po bang pinag-usapan niyo ni Ma'am? Hinaplos niya ang buhok nito. Hindi mo pwedeng malaman. Saka sasabihin ko rin sa'yo soon. May kailangan lang kaming pag-usapan ni Miss Isabel na mas makakabuti sa'yo. Bumaha pa rin ang pagtataka sa mukha ng kanyang anak. Gayunpaman, hindi naman ito ipinilit. Ganoon naman kasi ito palagi kapag nagtatanong at hindi masagot. Hindi ito ang tipo ng anak na mangungulit sa mga bagay na hindi nito makuha. Palaging naghihintay at palaging nakakaunawa. Thank you, Mommy. Para sa naman, tanong ni Teresa. Tumingin sa kanya si Leah. Para po sa lahat, Mommy. Kung hindi po dahil sa inyo, hindi naman po magiging maayos ang buhay ko. Araw-araw po ako nagpapasalamat. Kasi until now, hindi pa rin po ako makapaniwala na may tahanan po ako at may mga magulang na katulad nyo ni Daddy. Bahagya siyang napangiti. Thank you din sa pagdating sa buhay namin, anak. Salamat sa pagiging mabuting anak sa amin. Pinili ni Teresa na makipagkita sa coffee shop na malapit sa school. Pangit din naman kasi kung sa school nila pag-uusapan. Sa kanyang tabi, si Joel na hawak ang kanyang kamay. Mahalagang usapan yon, kaya nandun din ang kanyang asawa. Dumating si Isabel sa takdang oras. Maayos ang itsura ngunit kita sa matang kaba. Salamat sa pagpunta. Mahinang bungad ni Teresa nang makaupo na si Isabel. Hindi ko inakalang pupunta kayo at papayag para makausap ako ulit, sagot ni Isabel. Pagkatapos ng sinabi ko sa'yo, huminga si Teresa ng malalim. Nag-usap kami ni Joel, kaya ipapaalam namin sa'yo kung ano ang desisyon namin. Tumango si Isabel nang lingunin si Joel. Nagbigay ng maikling tango. Salamat. Salamat at na-consider nyo pa rin. Gusto ko lang talagang makilala ko ng anak ko at kahit papaano, masuportahan ko siya sa abot ng aking makakaya.
Naiinis pa rin kami sa mga nangyari. Alam mo ba ang ginawa ng mga taong naiwan sa kanya? Tinuring siya na parang aso, pinagmalupitan at iniligaw na parang tuta. Naniniwala kami na baka nga kinuha siya sa'yo ng tatay ni Leah at kung saan lang dinala. Dahil kahit si Leah walang maalala tungkol sa'yo o kahit sa tatay niya, ang kwentong alam niya, iba sa kwentong sinasabi mo sa amin. Kaya gusto naming malinawan siya sa buong pagkatao niya. At naniniwala kami na karapat-dapat si Leah na malaman ng katotohanan. Dagdag ni Teresa. Nanginig ang mga labi ni Isabel at napabuntong hininga. Maraming salamat. Hindi ko alam kung paano ko maipaliliwanag kung gaano kahalaga to sa akin. Pero kailangan namin tong gawin sa aming paraan. Pagpapatuloy ni Teresa. Hindi namin hahayaan na masaktan siyang muli. Kung magiging bahagi ka ng buhay niya, kailangang maging maingat. Nauunawaan ko. Sagot ni Isabel at marahang ngumiti. Hindi ako nandito para humingi ng anuman. Gusto ko lang magkaroon ng pagkakataong makilala siya. Linggo ng hapon ang napili nilang araw. Sinabi nila kay Leah na may darating na bisita kaya naghahanda sila. Pero hindi pa nito alam na si Isabel ang pupunta sa bahay nila. Kaya pagdating ni Isabel, bumaha agad ang gulat sa mukha ni Leah. Ma'am, ikaw po ang bisita namin? Leah, mahinang sabi ni Teresa. Nandito siya kasi may kailangan kaming sabihin sa'yo. Si Isabel na teacher mo sa school, may kinalaman sa'yo. Pumunta si Joel sa sala at umupo sa tabi ni Leah. Ang kamay nito ay marahang nakapatong sa likod ng anak nila. Napakunot noo si Leah. Kaibigan po kayo ni Mommy noon? May kaba sa tawa ni Isabel. Hindi anak, may kinalaman ako sa'yo. Galing ako sa nakaraan mo, Leah. Hinawakan ni Teresa ang kamay ni Leah. Nanginginig na yun ngayon at alam niyang mahirap para sa anak nila ang mga nangyari rito sa nakaraan. May mahalaga kaming sasabihin sa'yo, mahinang sabi ni Teresa. Napalingon si Leah sa kanya. Ano po yon? Tumingin si Teresa sa kanyang anak. Siya si Isabel Ramirez at siya ang yung tunay na ina. Agad nananahimik ang paligid. Hindi agad nakagalaw si Leah. Ano? Paano siya po ang tunay kong ina? Hindi ko po siya kilala. Iniwan niya po ako at sabi po ni Tita, iniwan po ako ng nanay ko. Lumapit si Isabel habang nanginginig ang mga labi. Hindi totoo yan. Hindi kita iniwan. Kinuha ka sa akin ng tatay mo para pasakitan ako at hindi ko alam kung saan kanya dinala. Ako nagluwal sa'yo. Bata pa ako noon. Inagaw ka ng ama mo sa akin. Hinanap kita sa lahat ng lugar. Pero hindi kita nahanap. Wala akong pera. Hirap na hirap din akong buhay ng sarili ko noon. Namilog ang mga mata ni Leah. So, ang tatay ko po ang may kasalanan sa lahat? Ilang sandali pa ay napahikbi na si Leah. Lumapit si Joel, niyakap ang anak nila habang nanginginig ang mga balikat nito. Bakit ngayon lang po? Ang dami-dami po nilang ginawa sa akin. Tinuring po akong parang aso ni Tita. Sumbat ni Leah. Nang nahanap po ako ni Mommy, hindi ko nga alam kung paano magpapasalamat. Hindi ako marunong magtiwala. Pero minahal at inalagaan nila ako ni Daddy na parang tunay nilang anak. Umiiyak na rin si Isabel. Hindi mo kailangang patawarin ako agad. Gusto ko lang malaman mong side ko na hindi talaga kita ginustong iwan. Mahal na mahal kita, anak. Sorry sa lahat ng pinagdaanan mo. Napatingin si Leah kay Teresa at puno ng takot ang mga mata. Kailangan ko na po bang sumama sa kanya? Mommy, ibibigay niyo na po ba ako? Ayoko po, dito lang po ako sa inyo. Hindi anak, legal ka naming anak, kaya walang makakakuha sa'yo. Agad niyakap ni Teresa si Leah. Walang kukuha sa'yo, anak ka namin at hindi yun magbabago. Mahigpit ang yakap ni Leah habang nakasubsob ang mukha sa balikat ni Teresa. Ramdam niyang takot nito. Iniisip nga talaga siguro na bibitiwan na nila ngayon na alam na nilang lahat kung sino ang tunay nitong ina.
Pero gusto ni Teresa na maintindihan nito na hindi nila basta isusuko si Leah. Mahal na mahal nila ito, hindi man nila kadugo, naging pag-asa naman para sa kanila ni Joel. Malumanay, ngunit matatag ang tinig ni Joel. Gusto lang naming makilala mo siya. Para sa iyo to, Leah. Para may karapatan kang pumili. Pero ang tahanan mo, narito pa rin. Gusto kong makilala ka, ani Isabel habang nanginginig ang tinig. Pero kung gugustuhin mo lang, anak, hindi kita pipilitin dahil alam kong maayos ng buhay mo sa pamilyang to. Sandali silang natahimik. Ilang sandali pa, dahan-dahang bumitiw si Leah mula sa yakap ni Teresa. Hindi ko po alam kung anong dapat kong maramdaman, tapat niyang sabi. Ayos lang yan, sagot ni Joel. Hindi mo kailangang magdesisyon ngayon. Hindi ka namin minamadali, Leah. Tiningnan ni Leah si Isabel. Kung gusto kong makilala ka, kaya mo po ba akong hintayin? Nagugulat pa rin po ako sa lahat, Ma'am Isabel. Nagalit po ako sa iyo dahil akala ko po iniwan mo ako. Tumango naman ito habang tumutulo ang mga luha. Niintindihan ko, anak. Maghihintay ako kahit gaano katagal. Parang binuksan ang dibdib ni Teresa at sumabog ang damdamin. Masakit sa part niya, pero hindi yon ang uri ng sakit na sumisira. Yun ang uri ng sakit na bumabaklas sa luma upang magbigay ng daan sa bagong simula. Nagkatinginan sila ni Joel. Niyakap din siya ng kanyang asawa. Alam nilang kahit anong mangyari, mananatili silang nakasuporta sa mga desisyon ni Leah. Noong una, alanganin pa si Teresa na may kahati siya sa pagiging ina kay Leah. Pero nakikita niyang nagsisikap si Isabel na makabawi sa anak nila. Hindi ito nanlalamang. Talagang nagpapakita lang ng pagmamahal at pag-aalaga para kay Leah. Kaya naisip ni Teresa na hindi dapat siya mangamba. Mas maging masaya dapat siya, gayong mas marami nang nagmamahal kay Leah. Ikaw ang gumawa niyan? Tanong ni Teresa nang nagdala si Isabel ng pagkain. Oo, Mango Graham. Marami kasing hinog na mangga sa amin. Dinala ng nanay ko galing Batangas, kaya gumawa ako para sa inyo at para kay Leah. Sagot ni Isabel at maingat na inilalapag ang tray. Lumabas si Leah suot ang purple na bestida. Nang makita si Isabel, bahagya itong umiti. Pero nakita niya naman ang pagliwanag ng mukha. Dumating ka po pala, ma'am. Mahinang sabi ni Leah. May dumaang sakit sa mga mata ni Isabel. Siguro dahil kahit alam na ang katotohanan, ma'am pa rin ang tawag dito ni Leah. Oo naman, darating ako. Sabi ko nga diba, babawi ako. Saka paraan na rin para makita kita palagi. Niyakap si Teresa ng kanyang asawa habang nanonood kina Isabel at Leah. Han, sana napapanatag ang puso mo. Nagsiselos ka ba kapag nagbabanding sila? Minsan, pero iniisip ko na lang na para kay Leah naman. Napangiti si Joel. Mabuti naman. Maganda na rin naman na maraming nagmamahal sa batang pinalaki natin. Maya-maya'y sabay-sabay na silang kumain. Nalaman niyang ikakasal na pala si Isabel sa boyfriend nito. Tanggap din na may anak ito sa pagkadalaga. At kung papayag si Leah, ipapakilala nito sa mapapangasawa. Pumayag naman ang anak nila kaya walang naging problema. Pagkatapos kumain, tumambay na lang silang tatlo sa garden. Samantala, may pinuntahan naman si Joel para ipaayos ang sasakyan nila. Oo nga pala, Teresa. May mga lumang libro ako ni Leah nung baby pa siya. Gusto mo bang makita? Nakangiting tanong ni Isabel. Marahan naman siyang tumango. Okay, sige. Patingin ako. Napangiti si Isabel. Naisip kong magdala para may kopya si Leah. Nagtanong siya kung ano raw ang itsura niya nung baby pa siya. Dahan-dahan niyang inilabas ang mga litrato. Nasa una si Leah, ilang buwan pa lang. Naka-polka dots na onesie at may laway pa sa baba. Mahina siyang tumawa. Ngunit pagdating ng huling litrato, natigilan siya. Simple lang ang kuha. Nakaupo si Leah sa stroller. Ninunguya ang laruan nitong giraffe. Pero sa likod nito, nakatayo sa tabi ng isang tricycle sa gilid ng kalsada.
May lalaking may hawak na baby bottle at nakatingin sa malayo. Nanlamig ang pakiramdam ni Teresa. Kilala niyang mukhang yon. Makapal na kilay, matangos na ilong, at may nunal sa baba. Si Arnel, ang taxi driver na nakabangga kay Mia noon. Nanginig ang kamay niya habang inilalapit ang litrato. "Ayos ka lang, Teresa?" tanong ni Isabel. Napatingin sa kanya si Leah. "Mommy?" Umiling si Teresa at tumayo agad. Nahulog ang mga litrato sa lupa para siyang tinadyakan sa dibdib habang pinagmamasdan sina Leah at Isabel. Bago siya matanong ng mga ito, tumakbo na siya papunta sa loob at naglock sa kwarto nila ni Joel. "Mommy, ano pong nangyari?" tanong ni Leah habang kinakatok ang pinto. "Mommy, bakit po kayo naglock?" Bumuhos ang mga luha niya. "Umalis ka. Please, umalis ka muna. Gusto kong mapag-isa." Hindi na sumagot si Leah. Mas lalo siyang humikbi. Naalala niya ang walang buhay na katawan ni Mia. Ang mukha ng lalaking bumangga sa anak niya. At bakit ginagawa sa kanila yun ng tadhana? Bakit sa dami ng batang kukup-kupi nila? Bakit anak pa ng taong pumatay sa anak nila? Maya-may nakarating na si Joel. Binuksan nito ang pinto gamit ang susi ng kwarto nila. Nag-aalalang lumapit ang kanyang asawa at inayos ang kanyang buhok. "Teresa, anong nangyari?" tanong ni Joel. May mga pinakita sa aking litrato si Isabel. Nakita ko rin ang tunay na ama ni Leah. Si Arnel ang tatay ni Leah, Joel. Anong gagawin natin? Inalagaan natin ang anak ng taong dahilan kung bakit nawala si Mia. Hindi ko makakalimutan ang mukha ni Arnel kahit kailan." Hindi nakapagsalita si Joel. Natulala na lang ito at mukhang hindi rin alam kung ano ang gagawin. Masakit yon para sa kanila, lalo na't nawalan sila ng totoong anak. Dala pa ng konsensya nila para kay Mia dahil nagawa pa nilang alagaan ang anak ni Arnel. "Diyos ko," bulong ni Teresa at mas lalong napahagulgol. "Pinalaki natin ang anak niya." Hindi siya sa kanya. Agad na sagot ni Joel. Siya si Leah. Sa atin siya. Saka hindi naman siya pinalaki ng walang hiyang yun. Tayo nagpalaki kay Leah kaya atin siya. Walang bahid ni Arnel sa batang yon. Saka sinabi ni Isabel na pinabayaan naman si Leah ng totoo niyang tatay, hindi ba? Tinakpan ni Teresa ang bibig. Anong gagawin ko sa katotohanan to, Joel? Paano ko siya haharapin ng katulad pa rin ng dati? Lumapit si Joel at lumuhod sa harap ng upuan niya. Walang magbabago. Si Leah pa rin siya na pinalaki at inaruga natin. Titingnan pa rin natin siya bilang batang muling nagturo sa iyong tumawa. Batang tumawag sa iyo ng mommy kahit walang nagsabi. Batang kasama mong magbig palagi. Pero anak siya ni Arnel. Ulit ni Teresa at hindi makapaniwala. Alam mo ba kung gaano kasakit yon? Parang tinraidor natin ang anak natin. Namatay siya para ano? Para alagaan ang anak ng dahilan kung bakit siya nawala sa atin? Si Leah. Pinalaki natin siyang tayo ang kinikilalang mga magulang. Mariing sabi ni Joel. Napahagulgol si Teresa. Yun ulit ang panahong umiyak siya ng ganoon. Hindi lang dahil sa lungkot, kundi sa litong-litong puso, sa galit, sa pagmamahal, at sa lahat ng emosyon na hindi niya makayanan. Niyakap siya ni Joel at marahang hinaplos ang likod niya habang umiiyak. Hindi niya na talaga alam kung anong kanyang gagawin. Simula ng araw na yon, hindi na alam ni Teresa kung paano pakikitunguhan si Leah. Batid niyang nagiging sarado ang kanyang isipan pero may kinalaman na si Mia. Si Mia na totoo niyang anak na hanggang ngayon hindi niya pa rin matanggap ang pagkamatay. Mommy, hindi ka po ba sasabay ng pagkain sa amin ni Daddy? Tanong sa kanya ni Leah nang pumasok ito sa kwarto. Ako po ang nagluto ngayon. Niluto ko po ang paborito niyong kaldereta. Tumingin si Teresa rito. Wala akong gana. Hindi agad nakapagsalita si Leah pero naramdaman niyang nanatili pa rin ito roon. Mami, baba na lang po kayo kapag nagutom ka po ah. Mauna na po kami ni Daddy kumain.
Initin mo na lang po sa microwave ang niluto ko po. Hindi siya sumagot, nanatili lang siyang nakahiga. Wala siyang ibang maisip kundi si Mia. Para bang bumalik na naman ang lahat ng sakit na nararamdaman niya. Para bang naging sariwa muli ang mga sugat mula sa nakaraan. Lumapit si Mia mula sa kanyang likuran at hinalikan ang sentido niya. I love you po, Mommy. Napapikit si Teresa. Naririndi na siya sa salitang mommy. Parang ayaw niya nang tawagin siya ni Lia ng ganoon. Pakiramdam niya, dinudungisan lang nito ang alaala ni Mia. Ang tunay na anak niya lang dapat ang pinayagan niyang tumawag sa kanya ng ganoon. Teresa, ano na bang balak mo? Tanong sa kanya ni Joel. Nakikita kong nasasaktan na si Lia. Nararamdaman niya ang pag-iwas mo. Marahan siyang umiling. Kung hindi ako iiwas, natatakot ako sa pwedeng masabi ko sa kanya. Joel, hindi ako makapag-isip ng matuwid at tama. Ayoko may masabi sa kanya na hindi ko pinag-iisipan. Mas lalo ko siyang masasaktan. Alam mo namang mahina ako sa mga ganitong sitwasyon. Napabuntong hininga ang kanyang asawa at inilapag ang pagkain sa bedside table. Kumain ka muna. Ayoko nagpapalipas ka ng gutom dahil sa pag-iwas mo. At gusto mo bang pumunta tayo sa therapist mo? Kung gulong-gulo ng isipan mo, pwede tayong magpakonsulta. Wag na. Marahang bumangon si Teresa. Bigyan niyo lang ako ng panahong mag-isip. Magiging okay din ako. Panahon lang ang kailangan ni Teresa. Pero paano niya pa magagawang mag-isip ng tama kung nangingibabaw ang kanyang emosyon? Anong ginagawa mo rito? Naiinis niyang tanong nang makita si Lia sa kwarto ni Mia. Bahagya namang nagulat si Lia habang hawak ang walis. Naglilinis lang po ako, Mommy. Maalikabok na po kasi wala naman po akong ginagalaw sa mga gamit ni Ate Mia. May... Tigilan mo ng pagbanggit ng pangalan ng anak ko. Bulyaw ni Teresa bago niya pa mapigilan ang sarili. Huwag mo siyang tatawaging ate. Hindi kayo magkapatid. Siya lang ang anak ko. Huwag mo akong tawaging mommy. Bumaha ang sakit sa mukha ni Lia. Halatang hindi nito inaasahan ang kanyang pagsigaw at mga sinabi. Nabigla din naman siya. Gayunpaman, nabitiwan niya na ang mga salita na hindi na pwedeng bawiin pa. Nagkukumahog na kinuha ni Lia ang mga panlinis nito. Alam ko pong umiiwas po kayo sa akin. Hindi ko po alam kung anong nagawa kong mali. Wala po akong ideya. Ngayon, ayaw niyo na po akong tawagin kang mommy. Palagi ko naman pong ginagawa to sa kwarto ni Ate Mia. Kaya hindi ko po maintindihan kung bakit ka po nagagalit ngayon. Naninikip ang dibdib ni Teresa. Parang doon lang tumimo ang kanyang mga naging asal. Nang umalis si Lia sa silid, hindi niya na napigilang mapaluha. Tumingin siya sa picture ni Mia sa loob ng silid. Kinuha niya yon at niyakap. Hindi niya na talaga alam kung ano pa ang magpapapanatag sa isip at puso niya na naguguluhan na sa lahat. Teresa, gusto kong unawain ka pero nasasaktan mo ng damdamin ng bata. Oo, anak siya ni Ernel. Pero sino ba ang nagpalaki sa kanya ng ilang taon? Tayo, Teresa. Tayo ang humubog sa kanya sa kung sino siya ngayon. Paalala sa kanya ni Joel. Tumulo ang mga luha ni Teresa. Pero paano si Mia? Baka galit ng anak natin sa atin. Baka galit siya. Namumuo na rin ang mga luha ni Joel. Teresa, hindi naman natin alam nung una na anak siya ni Ernel nang dahilan kung bakit nawala si Mia sa atin. Pero pwede mo bang isipin na si Lia, siya yung batang pinabayaan noon. Siya yung batang kinaawaan mo, binigyan mo ng tahanan at pamilya. Huwag mo siyang alalahanin sa nalaman mong anak siya ni Ernel. Hindi naman kasalanan ni Lia ang kasalanan ng kanyang ama. Mas lalo siyang humikbi. Hanggang sa sandaling yon, inuunawa pa rin siya ng kanyang asawa. Ginagabayan pa rin ito ang bawat desisyon niya. Pupunta tayo sa therapist mo. Magiging okay ka. Kakayanin natin to. Bulong ni Joel habang nakayakap sa kanya. Marahan na lang tumango si Teresa. Gusto niyang maging maayos ang kanyang pakiramdam. Nasasaktan din naman siya kapag nasasaktan si Lia.
Malalim na ang pagmamahal niya para sa itinuring na anak. Pero gusto niya yung gawin na walang nararamdamang guilt para kay Mia. Pero mukhang huli na sila. Teresa! Tawag ni Joel mula sa pasilyo at may kakaibang tensyon sa boses. Nasaan si Leah? Natigilan si Teresa sa kusina habang pinupunasan ang kamay sa tuwalya. Sabi niya uuwi siya pagkatapos ng group project. Baka naman na late lang. Lumapit si Joel sa pintuan. Hawak ang cellphone. Hindi siya sumasagot. At yung bag niya, cellphone, wala na lahat. Nanlamig ang mga kamay ni Teresa. Nabitiwan niyang tuwalya. Tumama agad ang kaba sa kanyang dibdib. Huwag naman, bulong ni Teresa, sabay takbo papunta sa kwarto ni Leah. Binuksan niya ang pinto. Walang tao. Maayos ang kama na parang maingat na inayos. Nakatiklop ang malambot na kumot sa paanan at sa ibabaw ng unan may nakapatong na papel. Nakasulat doon ang kanyang pangalan. Dear Mommy, mahal kita. Alam kong baka hindi mo yun maramdaman ngayon. Narinig ko po ang pinag-uusapan niyo ni Daddy. Sorry po kung anak ako ng taong naging dahilan kung bakit po namatay si Ate Mia. Alam ko pong may nagawa na ako kahit ang mismong presence ko po sa inyo na masakit para sa'yo, pero gusto ko pong malaman mo na sorry po. Hindi ko po pinili kung saan po ako galing, pero pinipili kita palagi, Mommy. Tinuruan mo po akong mahalin ng sarili ko. Pinaramdam mo po sa akin na mabuti ako kahit hindi ko maramdaman yun minsan. Hindi ko po yun makakalimutan. Pero baka mas magiging masaya ka po kung wala ako. Ayaw ko pong maging paalala ng mga masasakit na pinagdaanan po ninyo nang nawala po si Ate Mia. Hindi ko po ginustong maging dahilan ng sakit na nararamdaman niyo po ni Daddy. Salamat po sa pagbibigay ng buhay sa akin. Mahal kita, Mommy. Mahal ko po kayo. Leah. Isang hikbing pigil ang lumabas kay Teresa. Niyakap niya ng mahigpit ang sulat. Hindi, bakit ka umalis? Hindi kita pinapaalis dito, anak. Lumuhod si Joel sa kanyang tabi. Hahanapin natin siya. Teresa, hahanapin natin si Leah. Tumingala siya sa kanyang asawa. Bata pa siya. Nasa labas siya mag-isa, baka kung anong maisip niya. Kinuha ni Joel ang cellphone nito. Tatawagan ko si Isabel. Baka pumunta siya ron. Pero nang tinawagan nila si Isabel, sinabi nito na hindi pumunta roon si Leah. Ngayon, hindi na nila alam kung saan hahanapin ang anak nila. Diyos ko, gulat na sabi ni Isabel. Saan siya pupunta? Bakit siya naglayas? Hindi ko alam. Sorry, ang totoo, nalaman kong si Arnel ang tatay ni Leah. Isabel, si Arnel ang dahilan kung bakit namatay ang tunay naming anak. Naaksidente si Mia noon at siya ang nakabangga. Hindi namin alam na anak ni Arnel si Leah. Gulong-gulo ako. Masakit para sa akin at nakaka-guilty na inalagaan ko ang anak ninyo ni Arnel. Pero na-realize ko na hindi ko dapat siya dinamay sa galit ko kay Arnel. Wala naman siyang kinalaman doon. Oo, wala siyang kinalaman. Hindi naman naging mabuting ama sa kanyang walang hiyang yon. Naiintindihan ko ang nararamdaman mo, Teresa. Sana lang ay hindi mapahamak si Leah. Siguradong iniisip nun na hindi siya nararapat dito. Baka nakonsensya siya kahit wala namang kasalanan. Umiiyak na sagot ni Isabel. Lilibutin ko ang bawat parke, bawat shelter. Sabi ni Joel at kinuha na ang susi ng kotse. Kapag naka 24 hours at wala pa, mag-report na tayo sa mga pulis. Pupunta kami ng boyfriend ko sa barangay hall, sabi ni Isabel. Baka may nakakita sa kanya. Sasama ako sa iyo, Joel. Pakiusap, hanapin natin siya. Bulong ni Teresa. Gusto ko siyang maging ligtas. Hindi ko kakayanin kung may mangyaring masama kay Leah. Tinawagan ni Teresa lahat ng kaibigan na pwedeng puntahan ni Leah. Pero wala roon ang anak nila. Pumunta rin sila sa mga posible pang puntahan nito pero hindi nila nakita. Inikot nila ni Joel ang mga kalye kung saan niya unang nakita si Leah. Sa likod ng lumang bakery, sa madilim na eskinita malapit sa palengke. Nagtanong siya sa mga bantay ng waiting shed,
Tumingin sa bawat bench, bawat sidewalk. Dinalaw niya ang shelter kung saan muntik nang dalhin si Leah noon. Ngunit wala rin doon ang dalaga. Wala siya rito, sabi ng babae. Pero ipagbibigay alam namin kung dumating siya. Pagsapit ng 3:00 ng madaling araw, tahimik na ang lungsod maliban sa ilang jeep at tahol ng aso sa malayo. Nasa labas pa rin sila. Wala ang pagod at antok hanggat hindi pa nahahanap si Leah. Pumunta tayo kay Mia, sabi ni Teresa. Pagod na tumingin si Joel sa kanya. Hinahanap pa natin si Leah. Umiling si Teresa. Baka nandun siya. Wala na akong ibang maisip na pwede niyang puntahan. Last option na kapag wala pa siya ron. Hindi ko alam kung saan pa natin hahanapin si Leah. Dumating sila sa sementeryo na pasikat na ang araw. At hindi nga siya nagkamali. Nandoon si Leah. Mukhang nakatulog na sa tabi ng puntod ni Mia dahil sa pag-iyak. Leah? Usal ni Teresa habang lumuluha. Pagkakita sa kanya ni Leah, agad itong tumayo. Mami? Mami, sorry po. Gusto ko lang pong magpaalam kay Ate Mia. Sorry. Tumakbo si Teresa at niyakap ito ng mahigpit. Anak, hindi. Please. I'm sorry. Patawad. Dapat matagal ko nang sinabi. Mahal kita. Anak kita. Palagi kang magiging akin. Wala akong pakialam kahit anak ka ni Arnel. Kaming dalawa ni Joel ang nagpalaki sa'yo, ang nag-alaga, ang nagmahal. Kaya anak ka namin. Bakit ka ba umalis? Sobra kaming nag-worry sa'yo. Magdamag ka naming hinahanap. Humagulgol si Leah sa kanyang dibdib. Kahit anak niya ako, Mommy? Hindi ka siya, sagot ni Teresa. Sorry kung yun ang naiparamdam ko sa'yo. Ikaw ang batang nagpabalik ng saya sa buhay namin ni Joel. Ikaw ang kapatid na nagdadala ng bulaklak kay Mia. Ikaw ang anak ko. Anak din kita. I'm sorry. Huwag ka nang aalis, ha? Hindi nakakayanin ni Mommy. Lumapit si Joel at niyakap silang dalawa. Lalo pang humagulgol si Leah at mahigpit ang kapit sa kanilang dalawa. Akala ko, ayaw niyo na po sa akin. Umiling si Teresa at hinalikan ng noon nito. Ikaw ang isa sa dahilan kung bakit gusto ko pang mabuhay. Thank you. Salamat sa pagdating sa buhay namin. Ginawa mo kaming mas matatag at maging masaya habang nandito pa sa mundo. Parang paglakad ng nakapaa sa basag na salamin ang mga sumunod na araw. Sumailalim silang pamilya sa counseling. Pakiramdam ni Teresa, kailangan nilang lahat yon. Nasa brave room tayo. Malumanay na saad ng counselor. Ano mang sabihin nyo rito ay pakikinggan ng walang paghatol. Magsimula tayo. Ano ang nagdala sa inyo rito? Mahina lang ang boses ni Teresa. Muntik na naming mawala ang isa pang anak namin. Mabilis na napatingin si Leah sa kanya. Hinawakan nito ang kanyang kamay na para bang siya ang mas may kailangan ng comfort ng sandaling yon. Tiningnan ni Teresa si Leah. Muli, muntik ko na siyang mawala ulit dahil sa takot kong makita siya sa kung sino talaga siya. Hindi sa kung saan siya galing. Tumango si Mrs. Ramos. Magandang simula yan. Maaari ba nating pag-usapan kung ano si Leah para sa bawat isa sa inyo? Si Joel ang unang nagsalita. Siya ang kaligayahan namin ng asawa ko simula nang mawala ang una naming anak. Napakalambing at ramdam naming mahal niya kami. Napangiti si Leah ng bahagya. Huminga ng malalim si Isabel. Siya ang anak na pinanalangin ko. Kahit hindi ko siya mahawakan noon, bit-bit ko siya sa kaluluwa ko. Napabayaan ko siya at ngayon gusto kong bumawi kahit na may mga taong nag-aalaga sa kanya. Nanginginig ang tinig ni Teresa. Siya ang pangalawang tibok sa tahanan namin. Siya ang dahilan kung bakit ako muling nag-bake, muling tumawa at muling naging isang ina. Siya ang liwanag na bumalik matapos kong mawala si Mia. Napayuko si Leah. Akala ko po, paalala lang po ako nang nawala sa inyo. Paalala kang kaya ko pang magmahal. Sagot ni Teresa at hinalikan ng kamay ng kanyang anak. Ikaw ang nagturo niyan sa akin. Mas magulo ang mga sumunod na session.
Inamin ni Leah kung gaano kahirap ang mahati sa pagitan ng dalawang ina at nauunawaan naman yun ni Teresa. Parati po akong nag-iingat sa kilos, sabi ni Leah at pinipigilang umiyak. Pakiramdam ko po, kapag mas minahal ko po ang isa, mawawala po sa akin ang isa pa. Napangiwi si Isabel. Hindi ko yun ginusto. Anak, masaya kung hinayaan mo ako, pero hindi kita ilalayo sa mga taong nagpalaki sa'yo. Yumuko si Teresa at hinaplos ang buhok nito. Hindi mo kailangang hatiin ang puso mo. Hindi na uubos ang pagmamahal. Maaari mong mahalin siya at manatiling nasa akin. Salamat po, sagot ni Leah. Ayoko pong pumili, Mommy. Gusto ko pong mahalin kayong dalawa. Pinag-usapan nila ang mga hangganan. Napupunta si Isabel sa mga school events at minsan sa mga salo-salo pero hindi lalagpas sa boundaries. Na maaaring dumalaw si Leah kung kailan ito gusto at nangakong hindi yun mamasamain ni Teresa. Muli nilang binuo ang kahulugan ng pamilya. Hindi dahil sa dugo, hindi dahil sa tadhana, kundi dahil sa pagyakap. Sa pagpili sa isa't isa kahit mahirap. Unti-unti naging maayos ang pagsasama nilang lahat. Nakakalimutan niya na rin na anak na ni Arnel si Leah. Ayaw niya na rin namang alalahanin pa yon. Balita niya rin kay Arnel na matay din sa loob dahil sa pananaksak ng isang kasama nitong nasa piitan. Kaya hindi na tama na ibaling niya ang sisi kay Leah. Happy birthday, anak! Nakangiting sabi ni Teresa. 18 ka na, dalaga ka na, baka hindi na ikaw ang baby ko. Mahina namang tumawa si Leah. Mami, kahit magkaroon na ako ng asawa o anak, baby mo pa rin ako. Hindi po magbabago yon. Mahal na mahal po kaya kita. Ikaw ang pinaka-the best mom para sa akin. Kaya tahan na po. Naluluha ka na naman. Mahina siyang tumawa at pinunasan ng mga luha. I'm sorry. Hindi lang ako makapaniwala na 18 ka na. Ang ganda-ganda mo, anak. Niyakap siya ni Leah. Siyempre, Mommy, mana po ako sa'yo. Gumanti na rin siya ng yakap. Masayang masaya siya para kay Leah. Habang lumilipas ang panahon, mas lalo nilang minamahal ni Joel ang batang itinuring nilang anak. Han, I'm so proud of you. Nakangiting sabi ni Joel. Naging mabuti kang ina. Alam kong marami kang doubts pero alam kong kinaya mong maging ina para kay Leah. Pareho nilang pinagmasdan si Leah. Hindi man yun ang pamilya na inaasahan nilang mangyari, na wala man si Mia sa kanila. Dumating naman si Leah na nagbigay ng pag-asa sa kanila ni Joel. At ang pamilyang yon, pinapanalangin ni Teresa sa Diyos na maging ligtas at manatiling matatag. Tinuturuan tayo ng kwentong ito na ang tunay na pagmamahal ay hindi nasusukat sa dugo. Sa kwento ni Teresa, pinaaalala sa atin na maaaring magsabay ang dalamhati at pag-ibig. Na kahit ang pinakamalalim na sugat ay unti-unting naghihilom kapag sinalubong ng tapang at malasakit. Ipinapakita rin ang kwento na ang kapatawaran ay hindi paglimot sa nakaraan, kundi ang pagpiling huwag hayaang yon ang magtakda ng ating kinabukasan. Sa huli, hindi kung saan tayo nagmula ang siyang humuhubog sa atin, kundi kung sino ang pinipili nating maging at kung sino ang patuloy na pumipiling samahan tayo sa ating paglalakbay sa bawat hamon ng buhay. Muli, ako po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.